Bakit daw mura or bakit affordable ang mga property in Naik, Cavite? Hello, I am Cindy Bernal Hapil, Sales Manager ako ng Dream House Realty. 25 years na nga po pala ang aming company na tumutulong sa pamilyang Pilipino para magkaroon ng sarili ninyong bahay. Since taga Naik, Cavite po ako, bibigyan ko po kayo ng idea. Bakit nga ba nasa Naik, Cavite na po ang mga future property development? So, sales agent po ako since 2018 at nakita ko yung pagtaas ng mga presyo ng property. Dati nakakabenta pa kami ng below 1 million. Ngayon po, halos wala na pong property na below 1 million. Kung meron man, kailangan mong i-visit yung location. Okay po. Sa Naik, Cavite po, may mga presyo ng bahay kami dito na affordable talaga ang price range niya. Again, location-wise po kasi, sinasabing ang Naik Cavite ay dulong part ng, ang Naik Cavite po ay ang dulong part na ng Cavite. So, syempre, given po yung location, the more na mas malapit po kasi sa Metro Manila, ang mga property, the more mas mahal talaga siya. Aminin natin sa hindi. Dati, ang Imus, Talahiban, walang gustong mag-avail. Pero, after years, o di ba years and years, ilang taon na po, ako dito sa Naik Cavite, sobrang mahal na po ng mga property in Imus, Cavite, Bacoor, wala lang nga, Kawit, Noveleta nga po, mayroong isang project. Yan po kasi yung mga malalapit palabas ng Metro Manila via Cavitex. Siyempre po, doon po nag-develop ng mga property dati. So, ang reality niyan, Gen 3, meron na po dyan Maple Grove, saka Ibu City. So, the more progressive po ang isang lugar, anywhere man yan in the Philippines, the more progressive, the more tumataas ang property value. Di ba po? Yung real estate appraisal, yung appraisal value ng isang property. Kapag ang isang location po, ang isang bayan ay naging city na, nabawa, Trece, Martires City, Cavite, iba po ang price ng mga city na location. So, why in Naik? So, bakit ngayon po ang pinakamagandang time na mag-avail ka in Naik, Cavite? Kahit naman po tayo ay dulo ng Cavite, tayo naman po ay binabagtas ng napakahabang Antero Soriano National Road or yung highway kung saan dumadaan yung mga bus. And yung sa location po natin, pagbaba mo ng bus, at least papasok ka na doon sa mga subdivision. Ganon din po ang selling point na ino-offer namin. Sa mga gustong mag-avail ng mga property in Naik, Cavite, kami po ay nasa highway, nasa 4 lanes. So kahit sabihin mo pong traffic sa mga dadaan ng lugar like in Robinson, in Gentry, and somewhere in Tansa, pag nalampasan mo yung mga busy street na mga busy intersection, tuloy-tuloy na po ang pagtakbo ng mga sasakyan dahil naka 4 lanes po tayo. Dahil nga po ulit, tayo ay nasa National Road located yung aming municipality, which is nga yung Naik, Cavite. And hindi po nakakapagtaka na in the years to come, ang mga developer na aming partner po ay nasa Naik na din po nakapag-acquire ng mga raw land. Ibig sabihin, yung mga kapatagan na lupa, dito na din po sila namimili dahil alam nila po ang future ng Naik, Cavite. Kami din po ay tinutumbok ng Bataan Interlink Bridge, Bataan Cavite Interlink Bridge. Kaya masasabi ko po na this is the best time. Actually, this is the best year na mag-avail ng property in Naik, Cavite. Piliin mo po yung pre-selling para walang pressure, para mababa yung monthly amortization. Ay, isa pa yun, at mababa po yung monthly down payment mo. After mong ma-fully paid ang down payment mo, iba na ang appraisal rate ng property in-avail mo dahil nga in-avail mo siya ng pre-selling. Madami kaming pre-selling dito. May mga RFO din kami. Like, nung papanood mo sa mga vlog ko, yung Pagsibol Village, Pagsikat Place, Pasinaya Homes. Yan yung mga isa sa mga pwede kong i-offer. Kung ang salary mo po is around 26-25, meron tayong Northdale Estates dyan. Kung gusto mo ng RFO, meron tayong Latria and meron tayong pre-selling. Meron tayong Pacific Town Naik, Cavite, yung may fence. Meron tayong Kaiya Homes. Isa sa mga pinaka-trending na property in Naik, Cavite is Kaya Homes, or pwede mong i-visit din si Leora Homes. Yan yung mga property na ino-offer namin in Naik, Cavite. Mga bigger lot ba ang hanap mo? Si Axea. Meron kaming Axea project sa Naik Country Homes,
Ayan. And yung pinaka-favorite ko last 2 years ago, si Paradisimo. Tama nga yung aking sinabi 2 years ago na in the years to come, prime location na si Paradisimo. Almost sold out si Paradisimo. Pero sa ngayon, dati walang kalsada. Dati rough road. Ngayon, ang ganda ng access niya. Near the central. Yan ang mga property na meron kami. Meron kaming Apex, meron kaming Maple Tree, mga pre-selling po yan. So again, this is Cindy Hapil. Directly PM me kung alin po dyan yung mga inaay mong property. The moment na malaman ko po kung magkano ang salary required at magkano ang budget mo, pwede natin ikutin yung mga project na mga nabanggit ko. Pero syempre, ang pupuntahan natin yung pasok sa salary po ninyo or pasok sa qualifications para naman masulit yung ating mapuntahan. So, baka may nakalimutan ako yung ibang project in Cavite. Mag-usap na lang po tayo sa Facebook para ma-send ko yung mga ibang details.